nila masyadong napapakinabangan yung space na possibly kayang ibigay ng isang Cho in the XP. Honestly, dalawang reason na lang yung nakita ko kanina bakit maganda yung show. Parang flicker kick na lang siya sa mga objectives like Lord, Turtle. Tapos faster rotation from XP. Pero even then, he was about to rock. So hindi talaga na-utilize na maayos yung show dito ng TNC. But this is something that they can actually fix in the drafting phase for game number 2. By the way, trivia lang, yun na lang ang di napipili sa MPLPH if I'm not mistaken. So nakakaingit yung MPL ID kasi nag-yin na sila. And again, yin na lang ang hindi pa nakikita sa pick. Naban na siya one time, yung S8. So season 8, next play Evos versus Onyx yun. Naban na siya one time, and di na siya pakita ulit. Ayun lang. Ayun lang. Yun lang. Matilda open. Ayun, Matilda. nalungkot ako para kay Yin eh. Kaya nga eh. Ayun lang. Ayun lang. Ngayon ko lang na-gets. Okay. Okay lang yan, moving Auntie. Forward. Okay lang yan. Omsim, sige. Okay lang, Matilda, at least Vexana, Tig. Next time, magdi-disclaimer kami. Hirap. Disclaimer kami. Pani. Joke lang. Nolan. Dami pang open para sa TNC Pro Team dito. Nolan. Nolan. Matilda, Nolan. Tig, Vexana. Pwede rin yung, actually, pwede nga rin yung Matilda rin. But I think Nolan yung pinaka-viable. Unless kung gusto nila ko rin yung Julian. Yeah. Yung Roger nawala eh, no? As in, totally, no? Zero visibility. You know what? Disregard na natin. Parang lahat ng team sa Grabe. Namiss ko tuloy si Burrito, yung kumakalmot lang. Nolan. Wala nang kakalmot, unfortunately. At ang mangyayari na lang, yung Nolan. Eto, men. Nolan is an Ultra-promoted island. na to. Oo. Ultra-promoted na. Naalala mo, di ba? 2 weeks ago, pinag-uusapan natin paabante ng paabante. Ayan na. first pick na. First pick. Nolan is an island. Yeah, kung hindi niyo pa po alam mga naging adjustment sa isang Nolan, yung ultimate na isang Nolan, nagkaroon ng 30% slow mechanic for 3 seconds if I remember correctly. So definitely kapag kinast yung ultimate, medyo mava-vacuum in ka pa. Yeah. And di ba yung riff ni Nolan on its own, nava-vacuum in ka na. So medyo naging mas malagkit palalo yung hero na yun. Ooh, Arlott. Okay, this is Ito na. nice. I mean, yung Harit medyo nakakatakot versus sa Nolan. I mean, ikaw yung matatakot kapag kalaban mo may Nolan kasi kaya ka-i-burst yan. But with the Arlott, may maganda kang protection. Nakaka-bad trip din yan kung ikaw yung Nolan. Winawasiwas ka bigla. And also, kayang i-close yung gap. And enough din yung kanyang damage. Ang concern lang dito is anong emblem at anong item build-up yung gagawin dito Kasi ni hindi Ryota. na basic common Kasi emblem. hindi na siya binabasic common emblem dahil wala nang mana ang Arlott. Baka tank. Tank Yeah, or may nagsabi sa fighter. akin tank, may nagsabi na maganda rin daw yung assassin. So I'm not really sure. Yung, Yeah. yung ano kasi yung common emblem may HP din eh. Yep. HP, adaptive attack, tsaka yung hybrid regen. So, nagkaroon nga ng time noon, tapos first build mo sa Arlott ng mga panahong yun yung Thunderbelt. Thunderbelt recta. Pero pwede naman bumalik sa Flak TZ build na ang nirarush niya is yung Fury Hammer, Quick Swing. Ooh! Okay. I remember it. I remember bad memories. I remember a diversion into the Lord. Pero okay lang, naka-Nolan naman si KZ. Hindi naman. Parang ano to eh, kung gaano ka komportable in terms of heroes, I feel like that is the scenario for you. Speaking of comfortability, Harit ang madalas na ginagamit ni Jom. This is his most used hero for this season. Mataas ang kanyang KDA, decent GPM. There's nothing that you would ask for more coming in from this player except to get this win para sa playoffs. Yeah, and with this lingang ilalak in dito ni Andoryu, even though the Julian is open, they decide to go with the Ling kasi tingin ko alam din nila. Kasi may Louis. Kasi may Louis. Tsaka, naka-link kasi sila. Sabi din ni Ling Roger yun, Ling Roger. Sabi ni Andoryu, I remember bad memories too. Pero ang bad memories nun kay Demon Kite. Tinitipis sa purple buff. Anong gusto mong gawin kung ikaw yung Ling, di ba? Tapos twice ginawa yung sa likod ng purple buff na boss. Ayan ayan. Shoutout kay Auntie Yanara. Hello po. Ikaw yan. Hello po. Ay, ako ba yun? Ikaw yan. Di ba? Sino naman to? Shoutout sa mga tropa ni Kuya. Chakno. The Living Legend. Yes. Tama, di ba? Tama Nasaan naman. yan? Hindi ka naman mali. O, ito pa. Wall Chakno of pa rin. Legends, di ba? Ay, my. Ay. Puso Boss. daw. Boss, baka may umabang sedyo sa labas ha. Nasa kabilang upuan. Hindi ka naman naabangan doon, boss. Pero ano lang. Kunwari. Sino yun? Pakis na lang yun. Kawawa naman yung mga kakaibigan nyo sa inyo. I-flex nyo lang yung mga tropa nyo na may mga picture na ayaw ipakita sa Sockmet. Tara. Yun na yun. Minotaur. Minotaur Lolita. Parang ano kasi, Ubusan ng magkakaubusan lang to ng roamer eh. Yung Kenya kasi may Louie. Yung Minotaur kasi ayaw mo na
ginagamit May kanina. Johed daw. Joed Matilda yung nakikita Yeah, ko. may Johed, Ruby. Open for Chaco. Unless Show gusto niya also maggatot. open. Unless gusto niya maggatot, pwede rin naman. Hindi naman natin siya binipigilan. Pero mage muna. I think mage muna. Vex, Bale, Promise, Aurora. Vex. Oh, wala pala Promise. Yeah, Vex, pero- Aurora, actually. Kaya parang kikikira. Pwede Or, rin. yung favorite nilang gatot, Lilia. Yeah, Katot Lilia nga. Na ngayon Siciliot. Grabe. Standard pick for Chakno. But then, alam mo kasi, may probability, slightest probability lang din naman. Paano? Na slightest probability lang naman. Na si Chakno yung mag-Arlot, pero tingin ko, Ryota Wala, na yung Arlot. Parang na yun. Ryota hero siya. Yeah. Oh, pang ano yan, pang Atoy Army. Ano yung sagot ng TNC rito? I still would like a CC from Heads, honestly. Gusto ko lang makita ng something Terizla. countable for TNC. Either CC or Terizla. Tapos kuha sila ng... Joed. actually, pwede sa kanila yung Joed. Matilda. Matilda, oo nga actually. Matilda. Well, kung magmamatilda sila dito, ang magiging goal nila is to counter-engage the wild charge plus the final slash. So, we'll see. Because now, kanina, no, nung nakita natin nung game number 1, or Kaja, what if Kaja? Ruby. Kinuwi Ruby. Samus. Against Ling Harith. Parang talamak ang Tamus lately. Hindi ko madalas napapansin to in the previous weeks. Pero Third. now, this is, I think, the fourth this Fourth. week. Fourth time in total. Third kanina nung ginamit ni... Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ginamit ni... Kaya mo yan. Wait! Ni Bor. Yun. Tama. Sorry. Dapat tinanong yun ako Hindi talaga tao. tinulungan. Bagay. Pero yun, Zask yung final pick. I mean, I like the draft of Smart Omega. It's very well composed. Parang Tulad sa same, same. Nolan. Ang Kapag ginawa siguro ko, ang ano key ba difference yan, dito, and I think yung magiging crucial factor for TNC is nung Tamus, kung paano nila ma-utilize yung early game advantage. Kasi I would say, he's gonna have a good time in the early game, pero other than that, lahat ng aspect ng game ay lamang ang Omega. Yeah. And also, what's good about this Tamos ay merong tatlo or at least apat if we include the Harith na didikit sa Tamos and yung Coterant Inferno ay nagka-thrive sa ganong mechanic. Heads needs to be an X factor using this Stamos or else it's Smart Omega's turn to make it into the playoffs. Casters, pasa. Magiging tila bangungot nga ba to para sa TNC Pro Team? Dahil for Game 1, nakuha na ito ng Smart Omega. At sa pagbabalik sa pagpasok natin sa Game number 2, pagdating sa draft, sabi nga ng ating panel parang nakakalamang ang Smart Omega. Yeah, lalo nga makakalamang kasi nga na-block lahat ng mga minions ng Smart Omega patungo dito sa TNC Pro Team. Ito yung kagandahan kapag meron kang Graken. Graken. Lamang kagad din mo. Lamang kagad siya. Yeah, tsaka guys, imagine kanina sinabi nga ni Ate, may slight probability. Pero kasi pag sinabi mo nandiyan si Chakno, tapos may Grak na agad, automatically, you would give that Grak onto Chakno And so far, kasi dito, every aspect ngayon, swag man yan, charisma man yan, ripples man yan, ngayon, ang Smart Omega medyo talaga nakakalamang. Oo. Diba? Lahat tignan mo, cover nila all their bases. May konti nga lang napipitas dito sa Heads, but definitely mamaya magkakalaman tayo kung paano ba nila papaganahin yung naging draft dito for TNC Pro Team. Tsaka gusto ko yung ginawa nila dito, binigyan nila uli ng Harith itong si Jome. Kasi nga naman sa Songmed, inaasar na siya. Ba't daw laging Moskov ang kinukuha niya? Di ba parang yun lang daw yung nakalagay dun sa mismong hero list niya, di ba? Pero syempre, para naman sa TNC Pro Team, pinapakita nila yung versatility nila and at the same time, lawak ng hero pool nila. Pulling off this Tams bilang XP laner nila. Pero yung damage nararamdaman na kaagad And definitely, pwede nating asahan yung mga peekaboo para dito kay Lancy. Gulat, no? Ito yung birthday sa lubong na gugustuhin mo. Makaka 3-in-1+1 nga ba dito na pick off ang TNC Pro Team laban sa Smart Omega. Pantayin natin dito sa may bandang top lane kung saan pumuro din talaga sila kay Ryota. Even before the third rush spawn. And speaking of, ngayon ay sinisimulan at pinapadali na to nila Kaysen. Ngayon ang nakuha nila ng mabilisan. Itong unang pagong laban. Buti nilang may additional movement speed dun sa may lawa at nakaalpas. Nakatakas dito si Chaka, Mamba. Level 4 na. Level 4 na halos lahat. Yeah. Ng mga, ay wait, si Joe level 3 pa lang at si Chako.
Hindi ba lumemil more? Hindi nga. Di ba? Imagine kung sakali man na pumikop, rotate. Pero definitely, ayan, pag-clear niya dyan, kasi tingnan niyo yung lalim ng minion wave na meron dito, Smart Omega onto KZ, or Kozen rather. Yes, makikita natin kung bakit din talaga niya na nade-delay doon si Big J. Pero ito na nga yung Opa. diversion play, pero wala pa yung +1 dahil busy mas sa may bandang baba sila KZ. Buti nilang nakatunog itong si Atoy R, no? Pero kung titignan natin, ano naman, same ang ating mga gold laners. Dahil nga dalawang Purify ang kanilang ibinahon dito as their spells. Pero kung sa iteman, actually wala pa namang Wala super pa. nag-impact dito. No? Oo. Bukod sa Azure Blade na meron dito si Joe. Pero mamaya pa natin naasahan talaga na medyo uukit dito sa mapa yung mga kasakitan nila. Pero ngayon para sa Smart Omega, yung ramdam natin yung confidence sa ikot. And of course, si Joe Beats may bandang payapa pa naman yung magiging buhay niyan. Dito sa mid tayo, mas lalong kailangan pumuro. Kasi tulad nga ng sinabi rin nila, Andy, kung bakit nga ba gumagana din ang gusto ngayon kahit mag-prio pick ka ng jungle, is kapag sobrang ganda nung naging rotation ng mid lane nyo. The mid lane is everything, pero dito sila sa may bandang Ay! your side! Tumama yun, Wala pero pa. nakita na ni Andorio, may mga lumabas doon sa may bush. Sa orange babang si Kozen na pagtulong-tulungan. First blood para sa Smart Omega. Kasama pa yung Torre ata sa ibaba. Apat sila doon, Torito. And then definitely nasulit niya ng Smart Omega. Instead of them being afraid dun sa mga diversion play ng TNC, sila yung gumagawa nila ng mga surprise attacks. Nagmamadali ngayon ang ibang mga members. Hindi pa re-reset yung turtle, pero minamadali na to nila Kizen. Okay, si Chakno ang nagiging puntira nila. Ikalawang pagong ay papapat sa kamay muli ng CNC Pro Team. Pero habang nangyayari ang mga bagay, tumamaho lang si Joe dun sa may bandang ibaba. Hindi lang Moscow, may harit pa ako. Ngayon mag-harit pa siya doon sa linya niya. Maagang nabasagan ng Torre doon si Kozen. Nabigyan na nga, nabasagan pa ng Torre. And for Smart Omega, sobrang laking bagay nito. Oo. Spacing-wise, mas lalawak ang vision and of course, yung magiging sunod nila dito sa mga follow-up na pwedeng gawin ni Chakno. Speaking of which, nandito tayo sa may bandang gitna na kung saan medyo namumuro pa rin ang tensyon between TNC at Smart Omega. So, kailangan nga nila talagang bigyan ng pansin ang kanilang gold laner na si Kozen. Pero ang maganda naman, binibigyan na nila, binibigyan na at least para makahabol kasi nga naman sobrang crucial para sa mga gold laners natin. Kahit isang beses ka lang mamatay kasi may mga may miss out ka mga siege minion and si Hens nararamdaman na rin mga normalang ganap mula doon sa kanyang mga palakol. Ayun, oh. Yun ang strength talaga ng isang Tams, yung close fighter fight, diba? And definitely, yun yung gusto niyang close range ng mga fight against Andorio pag wala nga siya sa mga pader. Pero ngayon ay medyo papaderan ni Heads yung LPM habang dito sa may bandang baba pa rin na magiging puro ng depensa for TNC Pro Team. Iikot kung si Flay, si Escalera lang ang makikita. Nandyan din nakamang sila Ryota pero wala muna magaganap na kahit anong fight. Tahimik yung mapa natin, Burrito. Oo, no, kung ikukumpara natin yung game number 1 na puro action, ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ngayon, isang death pa lang ang nakukuha dito ng CNC. Magsi 6 minutes pa. Di ba, 6 na minuto na. Imaginein mo yun, ikatlong pagong na ay malapit-lapit na sa pagbuhay. Pero maganda si Chakno. Dito sa may bandang gitna naman, may konting pokes na nagaganap. Pero tayo pa rin, ha? Kahit Smart Omega ngayon, they want to take things carefully. Kasi sabi nga, good things comes to those who wait. Pero hanggang kailan kayo mag-wait over? You have to make your play. At dito yung diversion play. Tatlo, +1, there's KZN na atake. Sila pa yung na-final slash doon habang si Andorio ay nakukuha na ng kill. Pero kailangan niya matras, kaya lang hindi na ata kasi double kill na. Itong si Heads. Ngayon, nandun yung wall habang si Joe mumahabol lang. Escalera, nagamit na rin yung kanyang kusili. Hindi na nila maaanko. KZ again. For the third time, ay nakuha yung pagong. Si Joe may kailangan na umatras. Pero nandun yung fracture. At si KZ rin makakapatay muli. Ito na yung maganda. Kapag dikit-dikit pala kayo at nakita natin yung kalakasan ng isang Champs. Ngayon hindi niya tatantanan si Ryota. Nakafocus ang sights ng TNC Pro Team sa may bandang gitna ka sa Ow! pagtutulungan. Ang sakit nun, nagamit yung Vengeance pero hindi naging sapat para makatakas siya. Pero ito na naman si Kozen, isa sa mga talagang hina-highlight dito sa TNC Pro Team na player, no? Kasi again, dun sa mga pagkakataon
Palago na mamaya na yung magsama niya kasi si Hazen. Ito pala. Binabanatan din ng members dito ng Smart Omega pero nagtagumpay siya pa sa pagkitil ng buhay dito ni Chuck. Eyes on the prize here para sa TNC Pro Team. Sabi na kung kanina tahimik yung mapa, kahit tahimik pala yung laban, sige, paingayin natin. Unti-unti na tayo umaangat pagdating sa kill score. Nagkaroon ng konting kalamangan TNC dahil nakakabasag na sila ngayon ng Torre and as well as nakakailang linyang wave din na clear dito si Kaizen. Ito to naman yung secret weapon na pwede nating asahan. Kasi remember, pagdating sa Nola, may slow na rin yung kanyang niya. fracture, di ba? Yung mga rift. So talagang hihigupin ka na init lagkit pagsama-samahin mo na. Habang for Smart Omega naman, kailangan nila ng isang matinding undog para dito kay Chakno. Alam mo kung babalikan natin ang story ng TNC, majority ng mga laban na kanilang dinadaanan ay lamang sila palagi sa Lamang. early game. Nagkakaroon lang ng mga nagiging problema kaya hindi nila na-close out yung mga laban na iyon. At ito na ang panahon para kumbaga baguhin lahat ng mga istorya, baguhin lahat ng mga naganap. Play sila nagagawin. Huli ata, okay. Nagamit na rin kagad yung kanyang dominant set. 5 members mula sa TNC ang narito pero minamakro sila. Ginagalawan na ni Andorio dun sa taas. Grabe naman si Andorio dun. Sabi na, huwag niyo ipilit mga pre, I got this. At ngayon, unti-unti na naman nag-start over ang mistulang mysterious person na si Chapno. Hindi rin sure ng TNC kung kailan nga ba papasok yung ibang mga members. Pero sa ngayon, ang sigurado ay nag-respawn na ang unang Lord sa laban na to. Sisimulan man nila Kizen. Pero ito na nga lang din na magiging bangungot nila. May nahuling isa! Punto ng final slash, pero nandun yung I'm offended, pero parang siya ata yung na-offend doon. That's it. Kasi nga si Hill, sasalubong na rin, kontra rin Perdoy na pump na nga. Nakikipagsabayan siya dito kay Arthur, pero hindi makampas. Si Arthur tumatakbo na lang, habang si Jack Papa, siya ay kailangan na rin tumakbo. Flaker ay nagamit na nga rin niya. Ang tanong, makakatakbo ba siya? Walang Cyclone Eye, sakto na talaga! Di ka na, buti na lang ay nahampas pa. TNC Pro Team, trumabaho na rin si Cousin sa itaas. Sinarado ang pinto pero inabot pa rin doon ng TNC Pro Team. Grabe na talaga dito si Heads. Spearheading the offense here for TNC Pro Team. And they'll not stop there dahil ngayon ay maganda magiging posisyon nila para dito sa Lord. Aabante ng konti sila Andorio. Pero mistulang mang nasasabayan at pe-predict na nila yung mga paggagalingan. Kaso si Cousin nga lang doon sa may bandang baba. Ako, delikado siya dito. Pumunta pala siya doon mula sa Spear of Destruction. At siyang na-destroy doon mula sa Smart Omega. Full B5 ang magiging laban. Parang lalamang pa ata dito ang mga barangay. At ngayon naman ay naka-float na rin doon sa may bandang gitna. Nagkakantay na lang si Kaisen kung sino ang magre-react. Kung sino sumilip dito, yayariin ko pre. Diyan lang kayo, buy lang kayo ng some time. Habang dito sa may bandang gitna, dalawa yung pwede niya maging target. It's going to be Andorio. O kahit na nga lang si Spear, pero nakita niya si Andorio. 1v1. Sabi niya, pre, hindi pwede yan dito. May 1v1, may Don't 1v1 do na gaganap. that. Okay, nag-aabag si Andorio ng Yung orange pagkakataon. buff, Oo nga. nakuha niya. Nakuha niya yung orange buff doon. Available na yung purple. Pero kailangan lang magmatchag. Yup. Smart Omega nakabantay din. Kung na. saan man kikilos dito ang TNC. At saka kalat-kalat din sila dun sa mga damo kasi nga naman binabantay nila kung saan manggagaling itong si Lassie. Anditong army at mga tanod, pero sa ngayon ay full offense pa rin. Papalungin na ng konti doon. Kalahati. Sa mga side. Pero ngayon, yung Lord ay medyo bumababa na rin ang buhay. Okay, 4K, 3K. Andorio magtatagumpay doon sa Lord na yon. Habang sila nakuha na rin sa Buwan na. diversion play. Inabangan na rin siya. Papat ang doon lumabas. Andun yung wild card. Ito na nga ata yung pagbaligtad mula sa Smart Omega Dome. Ay nakuha na rin isa. Habang dalawa namatay dito sa TNC Pro Team. Normal hindi rin kaya ng bato. Paano ka tatagal kung si Bat laban sa bato? Grabe, no, tinagtad, intak lahat. Pinagtataga yung bato doon. Pero for Smart Omega, para kay Chuck, no, parang nag-enjoy pa siya. Nandun nag-diversion play. Pero silipin muna natin ang sabay-sabay yan sa Infinix Instant Replay. Sumakto yung diversion, yes. Pero remember, may ultimate pa sila Big J. Oo. Nagsabay-sabay doon. Lahat ng damages. But speaking of damages, you cannot deny na hindi mo gugustuhin saluhin lahat ng sibat ng isang Moscow. Ang hirap eh. Tinry ni Chuck Mamba na normal hits eh. Kaya nakaproblema. Ang sakit nun. Hindi rin siya makalapit kasi naka-corrosion side. Nagpapatong-patong yung slow. Oo. Ngayon ay nakuha naman ng Smart Omega ang Lord na yon. Pero natunaw din kagad. Habang yung final shots, andito rin na magpasok yung Smart Omega. Naku, yung barangay, kakatok na talaga. Meron din gagawin dito pagbulusok ang TNC Pro Team. Tatlo kagad ang
tumumba. Tapos si Ato Air magiging kabayaran. 3-3. At si Casey din nakakuha din ang kill. Pero nakabawi naman si Ukir. Triple kill or killing spree para dito sa Smart Omega. Tig-isa na lang ang natitira. It's Kozen and Andorio ngayon na matitira ang dumepensa. Dire-diretso lang si Kozen. Ikiklear na pilit dito ni Andorio. Catapult minion na dala-dala dito ni Kozen. Pero look at that ngayon. Ay medyo mangangaray din si Andorio. Okay, kaya niya ba? Kaya niya bang tapusin to? Meron ba siyang Diba? Wind of Nature? Wala eh, wala. Wala. Pero andun na yung pag-abante dito ni Andorio. Nako po, ang bangungot na kulot. Andun na rin ang reinforcement mula sa Smart Omega. Ang dami nangyayari, nabubulol na ako. Grabe no, ang dami mong kailangan tignan. May paminikam tayo dahil nabasagan ng tore. Base turret pa ang nawala sa TNC doon sa may bandang taas. Naka-flow minion rin ng Smart Omega earlier. Pero 12-30 ng ating kill score. Pero kahit na nakabutas ng gitnang tore doon si Kozen, bakit parang sila pa yung nababox out at naku-corner sa sarili nilang base? Ang hirap na ito. Again, yung main damage dealer ng TNC Pro Team na si Kozen ay wala. At pagkakataon nito ng Smart Omega, pagkakataon ng barangay na kumuha muli ng mga turret. And now, na ilang segundo na rin lang ay mabuhay ang pinakasunod na Lord ng laban na ito. Kailangan talagang kunin at i-contest ito na magkakabilang kupunan. Tama naman din yung ginawa kanina Smart Omega pero nagkataon na may isang nakalagpas sa mata nila. Si Kozen ang nagiging puwing ngayon sa bangungot ng luot na si Andorio. Pero sa pagkakataon na ito, bawal kang mapuwing, bawal kang pumikit, bawal kang mamalik mata. Dahil ina-instant at dito na naman ang diversion play. Bandang taas silang atake pero wala silang aabutan na miyembro ng barangay. Alam ata nila, naku, magiging call ng Smart Omega dito, i-rush natin. Kasi nga naman nag-diversion play. Ngayon si Andorio, nagmamadali na talaga. Kailangan din magmadali din ng Meriota. TNC Pro Team. 8K, yung buhay ng Lord na ito. And this time, papasok na rin si Joe. Andun yung final slash. Si Casey na nag-aabang. Pero si Ukir ang magwawagi. Yung wala pang red ribbon. Ngayon si Joe ay nakukuha na rin. Si Kozen! Si Kailangan Kozen! ng lumaban. Kailangan humabol. Si Kozen nasa may bandang gitna. Nandun yung kanyang sibat. Pero haabutan na kaagad siya dito ng Smart Omega. Ang barangay ay nanggigigil na. Tumba na kaagad itong si Kozen. Habang si Joe sa may bandang ibaba. Naku-corner din pero ilalaban niya. Ang sakit ng fracture, man. Tumba si Joe. Dalawa para sa isa. Hindi gumana ang plano doon ni Kozen na durumekta lang sa base ng Smart Omega. Sabi niya, napanood na namin yan mga pre. At ngayon paparating na tayo sa climax ng ating laban nga ba. Andito ang palitang Kozen at Andorio! Ito na ata yung paggatok again. Playoff dream ng Smart Omega ang nakataya dito. At kailangan nang kumapit ng Phoenix Army. Narito na ang pagpasok ng bagong barangay. Pero kakalma sila. Alam nila yung kakayahan ng Phoenix Army na dumipensa. Respeto ang barangay. At sa ngayon nakikita rin natin ang diskarte at disiplina. Masipag, masinop, check na check yan for both TNC at Smart Omega. Pero saan nga ba tayo nagkakatalo? Dahil nangalang din yan sa damages. And speaking of damages, nakikita rin naman natin kung bakit nga ba kailangan mo respetuhin si Kozen. Si Halberd na rin pala siya Sakit. dito. Tapos kung papansinin nyo naman yung counterpart niya, maglalak item pa lang naman din pa rin dito, si Job. Pero yung mga upper disappear niya, magdi-disappear talaga yung HP bar mo pag tinamaan kay. Ang hapdi talaga, no? Ramdam na talaga ng TNC Pro Team yung mga hambalos at yung mga sakit mula doon sa mga chrono dashes and synchrovision Oo. ni Jom. And this time ay walang Wind of Nature itong si Kozen. Wala pa. Oh, Rose Gold Nature ang hawak niya. Kasi kanina, di ba, pumuro siya. Kaso nga lang, ang kailangan puruhan din dito ng TNC is going to be their defense. Naka-flow lahat ng minion wave ng Smart Omega. At sa ngayon, sila din ang may hawak ng overall vision dito sa ating mapa. Pero hindi pwede maging pikit mata na nga lang din na maging depensa dito ng TNC Pro Team. At dyan, ang Magic Sentry marireveal. Medyo malayo-layo si Shakno sa kanyang mga kakampi. Pero hindi naman ito aasimin pa ng TNC Pro Team. Okay, diretso dito ang Smart Omega. And si Ato R ay Sinarado. nagpapakita na rin. Dyan na lang kayo. Andyan na naman yung curfew para kay Jackno eh. Ayaw nila bigyan ng pagkakataon ng CNC Pro Team na magkaroon ng magandang posisyon. Escalera, nasa kanya ang bola ngayon. Kailangan niya makahatak ng maganda. Let's see kung hahatakin niya ba. 4 na members mula sa Smart Omega Wala pa. na kukumpulan. Meron ding flicker pa itong si Ukir. Kaya any moment, if ever na mahuli siya, ay makakatakas siya sa pagkakataon. Pero TNC,
kailangan nilang humanap ng way para maagang makapwesto doon sa Lord Pare- Pit. Pareho silang may threat kasi na baka biglang may lumiko. May Dumire. sumegway, no? Baka biglang may sumegway, rumekta lang sa goal. Dahil at the end of the day, yun lang naman yung pinaka-gusto mo, mamasag mo yung pinaka-base ng kalaban. Okay. Pero sa ngayon, magtatagpo. Sino nga ba magbabago? Magiging resulta ito! Charles, niligo pa nga! Patay kagad si Lancy dito! At nagsusumigaw na ang Andorio! barangay. And this si Andorio ay nanganganib din. Tumpa ang jungler mula sa Omega. CNC kumakapit pa, 1-for-1 na naging palitan. Since walang jungle, ito na yung pagkakataon ng Phoenix Army na pumwesto dun sa Lord. Pero wala rin yung diversion play. So Wala hindi rin. basta-basta makakapag-surpresa dito. Ang members sa TNC Pro Team, ito na naman yung appear-disappear. Mangangaray ka talaga. Ito yung appear na hindi mo gustong salubungin. Nandito ang Spear of Destruction, sasalubong kila Jackno! Tumama yun, pero tumama din! Two-man final slash mula dito kay Ator R. Laban na! Ito yung laban ni Kaizen and double kill na pa rin dito kay Jom. Pero matutumba rin. Heads ang nakakuha nun. Habang si Babalik? Ator R, Kaizen at Heads nagkakasalubungan na. Dito na si Okir. Oh, no! Sumama na yung alien! Sumama na yung alien! Itinataas na ang kanyang mga kamay. Pero dalawa na lang ang natitira para sa TNC habang tatlo naman para sa Omega. Tatlo para sa dalawa. Pero magigisagot dito na Smart Omega, meron tayong retrieve. Daliin na natin to. Pwede pa nga maging apat kasi pwede mag-summon dito na Nightmare Spawn si Okir. Ayan na nga, oh. At kita nyo naman kung paano rin depensa ni Ryota yung bawat entry point dito ng army. Andito man ang konting lapit ni Heads, pero yung Lord ay masesecure pa rin ni Andorio. Hindi nila in-expect yun eh. Paglapag ng Nightmare Spawn, tinanong kagad yung mga members ng TNC, alien ba? Alien! Nilabas yung alien dito ni Okir na may 4, 2, and 10 na KDA. Ngayon na medyo matigas-tigas na Lord na to. Ito na yung 18-minute Lord. Ito na. Mahirap pa para sa TNC pero kailangan nilang kayanin. Kompleto naman Okay, sila so, dito. isa Ito pang na pamilya. ang tagpo na maaari makapagpabago na magiging takbo ng kanilang tournament live dito ngayong season 14. Pero isa-isa na nga lang din natin titignan kung paano nga ba ang magiging depensa at opensa dito ng TNC Pro Team. Aabante at magmamarch ang Lord doon sa may bandang taas. Kompleto ang buong barangay. Isa na lang ang katanungan dito, dediretso na ba ang Smart Omega patungo sa playoffs? At ito na yung final shot, pasok ni Andorio, retribution na gamit ng kare, and yung Tempest of Blade. Ngayon, isang tumutong pa ang TNC Pro Team at diretso sa playoffs. Smart Omega! And with that, Smart Omega officially qualifies for the playoffs. Napakatinding laban ang hinatid ng dalawang